iyo, Panginoon, titiwala at maniniwala. Jesus our Savior, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is missing. Descended into darkness, you rose victorious light, forever till the second light. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in yours. I believe that Jesus is Lord. I believe in you, yes, Lord Jesus. I believe in yours. I believe that Jesus is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, God. We believe in you, Jesus. You rose again, Lord. Patuloy po namin na awitin ang iyong katapatan, kabutihan sa aming buhay. You, Lord, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand.
have wake up, I've seen I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a brother, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. You are life lays down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When your life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sige po, palakpakan. Para sa pangalawang bahagi po ng pagkain, tinatawag ko na po ang ating magiging at masipag na pastor, si Pastor Edar San Miguel. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay galak na galak, no? At
natutuwa kasi kita niyo mayroon tayong worship team, mayroong operator, no? At may nakita ka akong pwedeng siya na ang laging operator at yung tuturuan ko kayong bata. Alam mo, kanina nagulat ako, nabuksan nito eh. Alam niyo kanina, wala pang alas 3, nandito na yung 5 bata. So, tuwang-tuwa ako. Kaya lang sabi ko, oras naman ang pahinga ko. Sana naman alas 4 kayo dumating. Kasi nag-mensaya ako kanina umaga, ay nakakapagod din. No? Kaya sabi ko, sana alas 4. Kasi sabi ng mga bata, kasi sabi ng mga magulang namin, 3 o'clock daw, dapat nandito na kami. Pero okay yun, kasi 2:45, nandito na. Hindi sila late. So, in theory, sayang. Pinaawit ko isa-isa, 2 ang umawit. Ano ang pangalan niya? Batang niya? Yung lalaki. Pagkatapos itong babae, kumantahin. No, sila. Pagkatapos group, 5 sila nandito, sumasayaw, umaawit. So, tuwang-tuwa ako pagkatapos pinagbasa ko ng Bible, nagbasa naman sila, at memory verse ulit, panalo na naman itong batang babaeng ito. Galing mo. Ang daming alam. Nung nakaraang linggo, 4 ang memory verse. No? Kaya 4 na regalo. Kanina, tigdadalawa sila. Tigi-isa lang 4. Kaya lang, unirit yung isang batang kasama. Sapat. 5 sila. Tigdadalawa sila lahat. Okay, teka, nagpapasalamat ako. Kasi buhay na buhay. At ngayon naman po, dito sa worship team, thank God, nakita ko si AJ. Tama ba? First time? Aasahan ko po, lagi po kayo rito. No? Hanggat hindi ka nakakabiyahe. No? Alam niyo sa totoo lang, ang Diyos, tuwang-tuwa na kapag kayo naririto, nagpupuri, nagpapasalamat sa isang awitin, ang Diyos sa taas nagagalak, natutuwa. Kasi di ba, ano ang sabi ko sa inyo? Pag nandoon na tayo sa piling ni Lord, wala tayong ibang gagawin doon, mag-awitan. Kaya dito pala, hasang-hasa na tayo. At ito nga ang lagi kong sinasabi. Isa yan, yung pag-awit, lalo na yung solo. Ako lagi ako sa solo. Sa choir, tinatakbuhan ako ng katabi ko. Kasi sabi niya, iba ang tono niyo, pastor. Pang-solo kasi ako. Kaya lumalayo na bumulat ako, yung katabi ko malayo na sa akin. Nag-iisa na ako, choir yun ha? Choir. So na ako nang nahiya, talagang pang-solo lang ako. Pero yun, kumaawit ka kay Lord. Doon nagpasimula ang malaking pagbabago sa pamilya namin. Lahat nabago. At totoo yung kasabihan sa Joshua 1:8. Huwag niyong kaliligtaan masahin ang aklat na yaon ng Bible. Ilagay niyo sa iyong mga labi. Bili-bilihin mo itong araw at gabi. At higit sa lahat, ipamuhay mo application. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos, ikaw ay giginhawa at magkatagumpay. Prosperous and victorious. Yun po ang ginawa sa amin ni Lord, buong pamilya. Lahat sa panganay kong anak hanggang pinaka-bunso si Leslie, yung may-ari nitong building, pinagpala. No? Hindi ko kayo inuutusan na gayahin niyo ako. Ang gusto ko lang ipakita, Mark chapter 12 verse 30 and 31. Anong sinasabi doon? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yun lamang po ang gagawin natin. Mahalin natin si Lord. Kaya kayo nakaupo dyan. Kaya kayo naririto. Ibig sabihin,
mahal natin ang Diyos. Ito ang unang utos. First commandment. Second is this. Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At wala nang hihigit pa sa dalawang utos na to. There is no commandments greater than this. Itong dalawa. Itong dalawang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at sa iyong sarili na sunod mo na ang buong kautusan. Victorious ka na, tagumpay. Kaya thank God. No? So ang ating topic sa umagang, sa hapong ito, the bad news and the good news. Sino sa inyo ang nanood na kanina? YouTube. Pinadalan ko na kayo kaninang tanghali. Kasi kung nanood kayong lahat, babaguhin ko ang message. Diba? So dahil hindi kayo nanood, itutuloy ko yung message para kung ano yung message kaninang umaga, yun din ang message sa hapon. Yun ang ating pagkain. Pagkain ng ating espiritu. No? Okay, the bad news and the good news. Ano ba gusto nyo unahin ko? Bad. Okay lang ka? Ayaw mo mag-video lang. Ayusin ko lang yung pawis sa mata. Okay, unahin natin ang bad. Alam ko kasi ninyo, bakit ito ibinigay sa akin ni Lord, ang mensahe ito, para ipaabot sa inyong lahat, sa ating lahat na makikinig sa YouTube. Bakit? Ano ang dahilan? Nakikita kasi ng Diyos na ang kaaway natin. Sino ba ang kaaway natin? Amen. Hindi tao. Yung diablo. Kaya lang, yung diablo, ginagamit ang tao. Diba? Pag wala kasing Kristo sa puso ng isang tao, sigurado, evil spirit nasa puso. So, double time po sa mga oras na ito ang gawa ng kaaway. Okay, ano ang unang nakikita natin na winasak ng kaaway ng diablo? Diba? Pakaliwanag, no? Sa Genesis, no? Chapter 1, verse 26, nang nilalang ang Diyos, ang tao ay ayon sa kanyang walis. Ibig sabihin yung kabanalan ng Diyos, ganon din si Eva at Adan. Malinis sila. Pero siya ang unang sinira ng diablo. Diba? Yung ahas, tinausap siya. Sabi naman ni Eva, ay, bawal yan. Hindi namin pwedeng kainin yan, pero bawal yan. Hindi. Sabi ng diablo, hindi yung bawal kainin mo. Yun. Nawala ang kanilang kabanalan. Sila ay nagkasala, kaya sila ay pinalayas. Yun ang unang-unang ginawa ng diablo sa tao. At hanggang ngayon, yan po ang ginagawa ng kaaway, ng diablo. No? Individual po. Tayo ay sisirahin. Sa anong paraan? Maraming dahilan. Maraming paraan ang diablo. Nandiyan yung kumain ka ng kumain ng mga bawal. Kahit alam mo ng bawal, pinagbawalan ng doktor, kain ka pa rin ang kain, magkakasakit ka. Hindi mo aabutin ang gusto ni Lord na 120. Ano pa? Sino rito ang walang problema? Pakitaas ang kamay. Ang walang problema, pakitaas ang kamay. Thank God. Sure ka? Walang problema. Very good. Very good. Kuya Alex, ha? Walang problema. No? Totoo yun. Hindi biro. Kasi, pag alam ko ang katwiran niya, ba't ka magkakaproblema? May Panginoon ka. Amen.
Ganon. Pero kung tutusin, mayroong problema. Kaya lang, siya marunong magdala. No? Di ba? Ang sabi nga, ano ka, Sharon Cuneta? Pasan-pasan mo ang daigdig ng problema. Di ba? Ang gusto ni Lord, tama si Ate Bell, ibigay natin sa Panginoon. Yan problema. Kaya wala siyang problema. Bagaman, mayroon, pero ang pananampalataya ni Ate Bell, ang kanyang paniniwala, kasama na lagi ang Diyos. Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Emmanuel. Kaya tama po na nagtaas ka. Pero sa katotohanan, mayroon din problema. Okay. Alam niyo po ba yung problema? Pag hindi po tayo marunong mag-control, hindi tayo marunong na magdala ng problema, ito mamatay din ng maaga. Yung sobrang stress, hindi na mamatay. Yung sobrang pagod, walang pahinga, trabaho ng trabaho, 7 days, walang pahinga, may overtime pa. Hindi ka rin tatagal. Ang sabi ni Lord, 6 na trabaho ka, bahala ka sa 6 na araw, magtrabaho ka, basta ang ika-7, yan ay banal. Ipangilin mo sa Kanya. Yun ang gusto niya. Kasi bakit? Ayaw niya na mamatay tayo ng maaga. Sa totoo lang, yung kaibigan nila dyan si Ate Ana, bago lang daw namatay yung babae, 60 plus na. Mayroon na namang Edgar, kapangalan ko. Last week, namaliki ako. Kilala niyo ba ang Edgar? Hindi. Edgar na naman namatay. Tukayo ko. 60 plus. Napakabata. Okay. So, dapat talaga sundin natin yung utos na mahalin natin ang ating sarili. Una ang Diyos, pangalawa ang kapwa at ang ating sarili. Kasi pag pinahihirapan natin ang ating sarili, yan ay gawa ng kaaway. Gawa ng diablo. No? Hindi marunong magdala. No? Kaya, Ate Mel, tama, ibigay mo kayo, ano man ang problema, and then, kayong dalawa pa rin ang tutulong. At tulong natin si Lord ma-solve ang problema. Ha? Ganon po yun. Okay, so, ang ating topic, divine news. Ito po ang nangyayari sa kasalukuyan. Nasisira po ang ating sariling katawan na ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong katawan. Mahalin mo ang iyong sarili. O, pakitaas ng kamay. Sino ba rito ang nagmamahal sa sarili? Pakitaas ang kamay. Amen. Amen. Lahat tayo nagtaas. Kasi mahal natin ang ating sarili. Subukan mong hindi mo mahalin. Nako, baka maya-maya may tawag si Pastor. Pastor, naroon dito. Alam mo na, ipapanalangin. Wow. Dahil ang aking laging dalangin ay humaba ang buhay natin. Di ba? 3 lang? Una, salvation. Pag binawian tayo ng buhay sa langit at tumo natin. Pangalawa, ahaba ang ating buhay. Pangatlo, ay pagpapalain tayo. Totoo po yan. Yan 3 yan ay napakahalaga. Gusto nyo ba sa langit ang tumo natin? Amen. Gusto nyo ba bumaba ang buhay nyo? Hanggat gusto nyo, huwag lang lalampas ng 120. Amen. Gusto nyo rin bang pagpalain kayo? Ibig sabihin, hindi ka magugutom. Lahat ng needs, nandyan. Lahat ng pangangailangan mo, nandyan. Nangyayari po yan. Thank God. Hindi ako nagyayabang. Nangyayari po yan lahat sa mga anak ko. Pinagpapala. Kaming dalawa, walang hanap buhay. Naaambunan lang kami. Naaambunan. Thank God. Papasalangin tayo. 73, 70, may edad na. Walang hanap buhay, nabubuhay. Dahil ano ang puhunan? Minahal namin ang Diyos. Minahal namin ang kapwa, kagaya ng pagmamahal
Okay, so yan ang gawa ng kaaway. Sirain tayo. Pangalawa, wala ba kayong napapansin sa panahon ngayon? Kakakasalan, hiwalay na. Marami na broken family. Maraming wasak na tahanan. Bakit? Yan po ang gawa ng diablo. Yan ang gawa ng kaaway. Sirain ang magandang samahan. Thank God. Salamat sa Diyos. Tuwing alas 3 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga, ako po ay gising. Wala akong ibang pinapanalangin. Lahat ng pamilya na naririto sa umaga at sa hapon. Ano ang aking panalangin? Na ang bawat pamilya ay hindi masira ng kaaway. Kaya ako'y tuwang-tuwa, nagagalak sa inyo, sa pamilya ninyo. Nandito si Kuya Alex. Siya ang head of the family. Nandito si Ate May. Nandyan ang mga anak niya. Nandito, ilan kayo? Si Ayin, and si Ayin, nandyan. Si Alili, and Angel Faye. Si Ayin ba yan? Sorry. Akala ko. Kasi siya na malabo ang mata ko. Ha? Asawa niya. Good. Okay. So, wala akong ibang ipinapanalangin. Kasi ang gawa ng kaaway, ang gawa ng diablo, wasakin ang bawat pamilya. Kaya thank God, pambihira po. Brother Alex, huwag po tayong magmalaki, huwag tayong magmaburi, magpasalamat tayo sa Diyos. Pambihira na ikaw at si Ate Mel ay nandito, kasama ang mga anak, kasama ang mga mahal ng anak nila, ang mga asa-asawa. Baka sa prayer ko pa rin, gusto ko masama rin yung asawa ni Ate Alili, ibang nasyon kasi yun. Pero, lagi ko may sinasama kay Lord. At hindi lang yan. Di ba? Hindi rin ako nag-aalala sa asawa ni Ate Alili, sapagkat nasa Bible po. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. Halimbawa, nasabi ko na to, nabanggit ko na to, pero gusto kong ulitin na marinig niyo ulit. Halimbawa, si Kuya Alex ay si Ate Mel ay hindi mananampalataya. Si Kuya Alex lang. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14, kung gusto ni Ate Mel na makisama kay Kuya Alex na believers, no, siya ay mananampalataya, huwag mong hihiwalayan, sabi sa Bible, sabi ni Pablo. Huwag mong hihiwalayan si Ate Mel dahil sa'yo, siya ay pinapapagling banal. Nakuha niyo? Biblical po yan. Basahin niyo, pag-uwi niyo, mababasa niyo. Kung may Bible apps kayo sa cellphone, tingnan niyo ngayon, mababasa niyo yan. Dahil kay Kuya Alex, naging banal si Ate Mel. At hindi lang yan, ang maganda, believers din siya. Ang gusto ko lang sabihin, kung halimbawa si Ate Alili ay hindi niya madala rito ang kanyang lalaking asawa, huwag siyang mag-alala. Dahil kay Ate Alili, pinapapaging banal yung asawa niya. Kaya pag banal ang asawa, kasama yan sa langit. Sasabihin niyo, Pastor, sinisira mo naman yung personal na relasyon sa Diyos. Kasi ang karamihang turo sa mga mananampalataya, no? Personal na relasyon sa Diyos. Yan, Pastor, sinasabi mo hindi yan personal na relasyon. Kasi dahil kay Kuya Alex, raligtas si Ate Mel. Wala tayong magagawa. Privilege po yan. Sino sa inyo rito ang nagtatrabaho sa kumpanya? Pakitaas ng kamay. Any company. Sino pa? Nagtatrabaho. Di ba may nagtaas? Di ba may privilege sa loob ng trabaho? Minsan ano ang privilege? Sa panahon namin, mayroon kami 15 days vacation leave. With pay. Mayroon kaming sick leave 15 days
Basta may doktor certificate na magpapatunay. Privilege po yan. So yung privilege na yan, pag hindi ka nag-claim, makukuha mo ba? Sample. Wala, di ba? Nagkasakit ka, hindi ka nag-claim, hindi ka nagbigay ng doctor certificate. Ibibigay ba sa'yo? Hindi. Dapat mag-claim. Kaya itong privilege, hindi sana ito ang topic. Kaya napakahalaga na malaman ng bawat isa. Ang privilege dahil kay Kuya Alex naging say, bakit? Kanino nakita ni Pablo? Kanino nakita ni Pablo? Privilege. Ang unang naging righteous si Abel, walang anak, kaya walang privilege. Pangalawang naging righteous si Enoch, ikapitong lahi galing kay Adan. Si Enoch, ang anak niya si Matusalem or Metusela, hindi rin po banal. Walang privilege. Si Noah, ipinanganak si Noah na naging righteous dahil siya'y nanampalataya sa ating Panginoon. Saved siya, righteous siya. Pero ang anak niya, tatlo, si Japhet, Sem, Cam. Wala akong nakikita sa Bible na sila ay righteous. Wala. O from Noah, sino ang sumunod na naging righteous? Kaya ako lagi kong ilalagay sa bulletin board, tingnan nyo, picturean nyo, ang family line from Adam to Abraham, from Abraham to Jesus. From Adam to Abraham, 20 generation. From Abraham to Jesus, 42 generation. So, from Noah, wala na pong ibang naging righteous. Si Abraham. Si Abraham ay ika-20 henerasyon. Ang layo, no? 10. Pero, yung tatlo, si Abel, si Enoch, si Noah, walang privilege. Nakuha ba natin? Walang privilege. Pagdating kay Abraham, may privilege. Ano ang privilege ni Abraham? Sino makapagsasabi sa inyo? Lagi ko itong itinuturo dahil alam ko, ang gusto kasi ni Lord, huwag na tayong mahirapan. Ano ang privilege ni Abraham? Mababasa po natin yan sa Roma chapter 11 verse 26. All Israelites are saved as it is written. So, ang anak ni Abraham si Isaac, ang anak ni Isaac, dalawa si Jacob at Esau, at ang anak ni Jacob ay 12, isang babae pang 13. At ang anak ni Jacob, si Judah naman ang kasunod, ang anak ni Judah, si Perez. So, sunod-sunod po yan. Mababasa ninyo sa Matthew chapter 1, verse 1 to 17. Yun ang privilege na ang lahat ng anak ni Abraham hanggang kaapu-apuhan maliligtas. Kaya nga ang pangako kay Abraham, dahil nakita ng Diyos, ang pangako kay Abraham, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan, up to 1,000 generation. Mababasa sa Exodus chapter 20, verse 5. Up to 1,000 generation. Privilege. So, bakit ganon? Yun ang nakita ni Apostol Pablo na kaya sinasabi niya na dahil kay Alex, si Ate Bel na hindi naniniwala, na hindi nananampalataya. Example lang to, dahil nananampalataya naman, ay ligtas ka na rin, banal ka na rin. Kaya ang sabi doon sa 14, dahil kung hindi ka gagawing banal, pati ang mga anak ninyo, hindi rin banal. Kaya ginawa kang banal para lahat ng anak mo. Nandyan si Ayin, si Angel Pete, si Ann, si Alili. Same. Lahat sila. Privilege. Kaya, sasabihin ng iba, marami hanggang ngayon, marami
kami nagsasabi, Pastor, dahil iba yung turo mo. Tama na ang kaligtasan ay personal na relasyon. Yung dapat magsisi ka rin. Ayaw nilang tanggapin ang privilege. Diba? Na-example ko kanina, may privilege ka na nagkasakit ka, hindi ka nag-claim, ibibigay ba sa'yo? Hindi. Kaya, si Ate Mel, kung hindi siya mananampalataya, i-claim mo na dahil sa asawa mo, you are saved. Banal ka na rin. Pati anak mo hanggang kaapu-apuhan. Ang mga apo ng anak mo, yung mga anak mo, di ba, apo na ninyo, mga anak ng anak nyo, hanggang kaapu-apuhan, same, nasusulat, nasa Bible. No? Bakit ito ang ibinigay sa akin? Dahil katulad niya, ang asawa ni Ate Ann, no? Ngayon mo lang ito narinig siguro, itong mensahe ito. Napakahalaga po. Mayroon po tayong privilege. Bakit? Si Jesus po, si Jesus, ayaw niyang mahirapan tayo. Kaya nga tayo, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Okay, so, si Jesus po, ayaw niya tayo mahirapan. Pwede ba? May tatanong ako para sure ball. Sino sa inyo ang nakasunod sa kautusan? Pakitaas ang kamay. Amen. Dahil wala naman nakasunod eh. Paano yung nagtuturo na para maligtas ka, sundin mo ang kautusan? Hindi paano yan? Hindi rin ako nagtas naman. Di pag namatay tayo, sa impyerno tayo. Diba? Yan ang turo na Katoliko. Para maligtas ka, sundin mo ang 10 utos. Sino sa akin ang nakasunod? Pakitaas ang kamay. Kahit ako, hindi ako magtataas. Walang nakasunod sa 10 utos. Mababasa yan sa John chapter 7 verse 19. Ano ang sinasabi sa John chapter 7 verse 19? Ang sabi ni Jesus sa mga Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Totoo yan. Sila ng Israelita na chosen people, sila ay pinili, hindi nila nasunod ang kautusan. Di pati sila, impyerno. Hindi. Dahil sila ay chosen, sila ay pinili. Di ba sinabi ko kanina, Romans 11:26, all Israelites are saved, as it is written. Okay, so, ito na nga, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, si Jesus, ayaw niya pahirapan tayo. Sino ang gumawa ng kautusan? Pakitaas ang kamay, sino nakakaalam? Wala sa'yo. Sino ang nakasunod sa kautusan? At basahin nyo sa Bible. Sirit. Basahin po natin sa Matthew chapter 5, verse 17 and 18. Ano ang sinasabi doon? Ang sabi po, bumaba si Kristo dito sa lupa, hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking ganapin, tuparin. Kaya only Jesus, siya lang ang nakasunod sa 10 utos. Wala nang iba. Siya lang. Ngayon, dahil mahal tayo ni Jesus, ito ang tingnan nyo. Ito ang magandang privilege. Huwag niyong kakalimutan. Dahil kay Jesus, na nasunod ang buong kautusan, tayong nananampalataya kay Jesus ay nakasunod na rin sa kautusan. Nakuha ba ninyo ang ibig sabihin? Maliwanag po ba? Dahil tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung kautusan na hindi natin kayang ganapin, siya ang gumanap. Dahil sa pananalig natin sa Kanya, nagawa na rin natin ang kautusan. Hindi kayo, hindi ako ang may gawa. Siya
may gawa sa buhay niyo at sa buhay ko. Ganun kabuti si Jesus. Ayaw niyang nahihirapan tayo. At tandaan po natin yan. Tandaan natin, napakahalaga na alam natin. O ano pa? Naniniwala ba kayo na may taong banal? Pakita sa kamay. Yung naniniwala na may taong banal. Tama, wala nang taas. Pero, dahil na naman sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ni Jesus, tayo ngayong lahat na dati makasalanan, pinapapaging banal. Payag ba kayo? Na kayo ngayon ay banal? Kanina walang nagtaas. Ngayon ang tanong ko, sino rito ang pinapapaging banal? Pakitaas ang kamay. O, yung iba hindi kayo binuwang banal? Okay, tama. Kaya nagtaas tayo ng kamay dahil dati hindi ako banal, pero dahil kay Kristo, dahil sa pananampalataya ko sa Kanya, ako ay ginawa niyang banal. Saan mababasa? 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ano ang sabi doon? Si Jesucristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. So sa mga tuwid, lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay pinapapaging banal. So pag may nagtanong sa inyo, banal ka ba, kapatid? Anong gagawin nyo? Ang sagot, hindi po ako banal. Pero, pinapapaging banal ako ni Lord through faith. Nakuha ba natin? Dahil ako'y naniwala sa Kanya, yung kabanalan ko, hindi ako ang may gawa. Siya ang gumawa. Dahil ayaw, ang gusto ni Lord, at saka alam ni Lord, na hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili kasi maya't maya, nagkakasala tayo. Pasensya na dito natin. Good news na itong sinasabi ko. Hindi lang ito bad news. Napakaganda na tayo po ay pinapapaging banal. Okay, mayroon pang tanong. Sino sa inyo ang perfecto? Pakita sa kamay. Perfecto. Tama na naman, walang nagtaas. Pero, tandaan po natin, hindi ka makakapasok sa langit kapag hindi ka perfecto. Alam niyo ba yan? Kaya yung pagka-perfecto natin, hindi niya naman tayo ang may gawa. Ganon kabuti ang Diyos. Tayo ay Kanyang pinapapaging perfecto. Kasi, ang sabi nga sa bond paper, gatuldok man ng ballpen, kasalanan na yan. Hindi ka na makakapasok sa karya. Kaya yung pagka-perfecto natin, hindi na naman tayo ang may gawa. Through faith, dahil nanampalataya tayo kay Jesus, tayo ay Kanyang pinapapaging perfecto. So, nakukuha ba natin? So, unang kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Through faith, naligtas tayo. Pangalawa, pagsunod sa kautusan. Walang nakasunod sa kautusan. Subalit dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan. Siya ang may gawa. Hindi tayo, hindi natin kaya. Pangatlo, pagka-banal. Hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili, pero dahil sa pananalig natin kay Kristo, tayo ay pinapapaging banal. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Okay. Pagka-perfecto, pang-apat. Pagka-perfecto. Walang perfectong tao. Kaya lang, ang problema, hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka perfecto. Kaya yung perfecto, pagka-perfecto nyo, perfecto ko. Through faith na naman. Dahil sa pananampalataya ko kay Jesus, siya ang gumawa para ako maging perfecto. Kaya nga, pagdating ng araw, 5 po yung sinasabi kong yun. Pagdating ng araw, no, yung pagbabalik ng ating Panginoon, mababasa sa Thessalonica chapter 4, verse
pansinin yung mga namatay na nananampalataya sa Kanya. Pangalawa, tayong buhay, kung ngayon darating buhay, sa isang mata, ang ating katawan ay mapapalitan ng glorified body. At yung patay, na hindi naman patay, natutulog lang daw yun, kasama tayo, sasalubungin tayo sa alapaap ni Jesus. Sasalubungin tayo doon. Dahil upang sa ganun, si Jesus, dadalhin naman tayo sa Ama. Kaya, nangunguna si Jesus, nasa likod tayo. Halimbawa ako, nasa likod ako ni Jesus. Nasilip ako ng Ama. Sabi ng Ama, ba't nandiyan yan si Pastor San Miguel? Makasalanan yan. Sasabihin ni Jesus, Ama, Father, yung kasalanan ni Pastor Edgar, bayad na. Sino nagbayad? Si Jesus. Kaya wala nang kasalanan, wala na akong kasalanan. So pag narinig niya ang Ama, ganun ba? O sige, bayad na pala yan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ako ang dapat mamatay sa krus, si Jesus ang namatay sa krus. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, si Jesus ayaw niyang mahirapan tayo. Kaya maraming privilege, maraming privilege. Kung ang asawa ninyo ay hindi mananampalataya, huwag na kayong mag-alala. May privilege. I-claim mo na lang ang privilege. Dahil pag hindi ka nag-claim, yung asawa mo, may impyerno talaga. Katulad ng isang halimbawa ko, na may privilege na sick leave, vacation leave, with pay, pag hindi ka nag-claim, hindi mo matatanggap ang bayad. Di ba? Sa mga nagtatrabaho. So, itong privilege na dahil sa asawa mo na mananampalataya, dahil sa iyo, huwag mo siyang hiwalayan, dahil siya ngayon ay pinapapagimbanan dahil sa iyo. So, hindi yan ang topic natin, pero nalipat dyan dahil gusto kong malaman ninyo ang pribilehyo. Na gusto ko, huwag ninyong kalilimutan. Na gusto kong sabihin sa inyo na gayon na lamang ang pagmamahal ni Jesus sa inyo at sa akin. Kaya tayo, dahil sa paniniwala natin sa Kanya, tayo ay naging naligtas, tayo ay naging perfecto, nasunod natin ang kautusan, tayo ay banal, at tayo ay righteous. 5. Nakuha ba natin? Salvation, naligtas, righteous, banal, nakasunod sa kautusan, perfecto. Hindi natin kayang gawin yan. Si Jesus, through faith, kaya niyang gawin para sa inyo at sa akin. Nakukuha ba natin? Ayaw niyo ba ng privilege? Sinabi ko na kanina, may pribileho ka, nagkasakit ka, babayaran ka, pag hindi ka nag-claim, hindi mo matatanggap. Kaya ngayon pa man, ilagay natin sa ating isipan. Ngayon pa man, i-claim natin ng mga mahal natin sa buhay ang anak hanggang kaabu-abuhan. Nakita kay Abraham, save. Yun lamang po. Tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito. At muli ay tinipon mo kami sa takong ito na bagamat hindi ko natapos yung mensahe na divide in the good. Subalit napakahalaga naman po na ang aking dinagin yung pagmamahal po ninyo sa amin. Na ang gusto mo, Lord, huwag na kaming mahirapan. Ang gagawin lang namin, kilalanin namin makasalanan kami, pagsisihan namin ang aming mga kasalanan, humingi kami ng tawad sa inyo at higit sa lahat, tanggapin ka po namin bilang Lord and Savior. Doon na po magpapasimula na kami na ay iyong anak. At susundin po namin ang utos. Dalawa lang, mahalin ka namin at mahalin namin ang aming kapwa na kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na iyong tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe ng buhay. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang paghahandog. Meron bang magbibigay ng tanging awit? Nag-practice ka kanina.
kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pinoon nagilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Pinoon nagilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes. Salamat sa ating mga future singers, no? Magiging worship team sa pagdating ng panahon. At sa gabi dito, ano nga yung ating topic? Bad news. Ano ba ang bad news? Dahil meron diablo, no? Na umaalid-aligid kung gaano kasipag ang mga anak ng Diyos. Double time ang diablo. Yan ang bad news. Ang good news, meron tayong Kristo na magsasanggalang sa atin laban sa mga gawa ng diablo, no? At meron na tayong ang pagliligtas ng Diyos ay tinanggap na natin. Bagamat may mga problema, ang Diyos ang nagbibigay ng solusyon. Yung laging problemado, kaya hindi na makapagsimba dahil hindi nila binibigay wholeheartedly ang kanilang pananampalataya. Ang tiwala nila sa sarili lang nila. Akala nila
kaya nila ang lahat. Pero with God, everything is possible. Without God, we are nothing. No? Kaya magpasalamat tayo dahil ang Diyos ay laging sumasa atin. At ako'y hanga din kay Ate Mel. Alam ko may mga problema na umaali-aligid. Pero ang lahat ng problema, binibigay niya lahat sa Panginoon. Sabi na, lift up your burden. Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Kaya kahit anong problema, anatag pa rin ang mga anak ng Diyos dahil may nagsasanggalang. At ang lahat ng mga may asawa sa kasalukuyan na hindi mananampalataya ay they are being sanctified also. Because ang kanilang asawa, kung asawa mong babae o lalaki ay mananampalataya, sila man ay magiging sanctified. Nasa Bible yan, pinabasa ko nga kay Ate Ann. Kaya ngayong gabi, pagpasalamat natin ang ating mga handog. Tayo sandaling manalangin mga kapatid. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na sa nagdaang bagyo, you spared us, O Lord. Salamat at hangin lang ang aming naramdaman, Panginoon. Ang iyong kamay ay patuloy na nagpo-provide sa amin ng protection. Salamat, O Diyos, na tinipon mo ang mga anak mo sa bayan ng Kawit, Panginoon. Nandyan ang iyong protection. Salamat, Panginoon. Bagamat kami ay nalulungkot sa mga bayan na nasa lanta, subalit alam ko, O Diyos, na ang iyong paghimalang kamay ay kayang-kayang abutin sila maging sa kanilang mga pangangailangan. Thankful kami, dakilang Diyos, dahil ang iyong pag-ibig ay hindi namin kayang sukatin. Ang iyong katapatan ay kayo na lamang. Kaya nga, ang iyong anak ay pinagkaloob sa amin upang kami na mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. At ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inako mo ang lahat ng kasalanan ng daigdig, ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. At sa gabi nito, dinadalangin ko po at pinagpapasalamat ang mga handog na nasa aming harapan. Magamit ito, Panginoon, sa lahat ng gawain ng iyong iglesia. Pagpalain mo rin, O Panginoon, ang mga kamay na nagsipaghandog. At sa oras na ito, akin po dinadala sa panalangin ang mga anak mo sa dakong ito. Pagpalain mo po ang pamilya Orgulyo sa pamumuno ng mag-asawang Kuya Alex at Ate Mel, sa kanilang mga anak, si Ana at saka si Bin at ang kanilang mga maliliit na anak. O Diyos, ikaw po patuloy na mag-ingat sa sambahayan nila, maging ang si Angel Faith at saka si EJ, ikaw po patuloy na magpala, Panginoon. Lord, dinadala namin sa panalangin ang mga anak ni Alevi at ni Akali. O Diyos, sila po ay may mga sakit. Alam ko, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang patuloy na magpapadala ng kagalingan, Panginoon, sa mga batang ito upang muli ay makasama namin sila sa pananambahan. Dinadalangin din namin patuloy, O Diyos, ang mga batang maliliit na umawit dito, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang boses na inihandog nila, Panginoon, upang ikaw ay alayan nila ng mga awitin, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga magpipinsan, Panginoon, si Cyrus, si Ana, Panginoon, at saka si Jimwell, Panginoon. O Lord, dalangin namin ang iyong provision sa mga batang ito. Ano man ang kanilang spiritual na pangangailangan, Panginoon, ikaw po patuloy na mag-provide. I-provide mo po ang mga kailangan nila, Panginoon, upang sila ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa iyo. At sa lahat ng mga kasama namin dito, Panginoon, na hindi ko nabanggit, ikaw, O Diyos, ang patuloy na umabot ang man kanilang mga pangangailangan, spiritual man o financial, Panginoon. Sapagkat ang sabi mo nga, ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Kaya nga, patuloy kami nagpapasalamat dahil ikaw, ang Diyos na aming pinaglagakan, ng aming tiwala, ay puspos ng pag-ibig, puspos ng kagalingan, puspos ng kapatawaran. Inako mo kami kahit na kami ay makasalanan. Salamat, O Diyos. At sa aming pong pagwawakas, tinatawagan ko po si Pastor para sa basbas at panalangin.
muli ay pinipod mo kami sa dako nito upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, nadalangin ko nga po, Lord, inihingi ko ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin. At higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday.